Base sa ating latest satellite animation at sa ating radar, ay huling namataan si Typhoon Paolo sa vicinity ng bayan ng Mayoyaw sa Ifugao. Taglay nito ang hangin na 120 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna, so bahagyang humina po ito at meron itong taglay na hangin or gustiness na hanggang 200 kilometers per hour. So typical po sa mga bagyo na nasa ating kalupaan na malaki yung difference between the maximum sustained winds at yung mga pagbugso ng hangin. Samantala yung pagkilos naman nito ay bumilis 30 kilometers per hour, patuloy na kumikilos west-northwest palabas ng ating West Philippine Sea, no? Pagsapit po mamayang early afternoon or late afternoon or early evening. Base naman sa ating latest satellite animation, malaking bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, nasasakop nung outer rain bands na rin nitong si Bagyong Paolo. So aasahan din po yung mga paminsan-minsang malakas na ulan dito sa mga areas po na medyo malayo sa Bagyo, kabilang na yung Calabarzon, Metro Manila at hilagang bahagi po ng Bicol Region and Mimaropa. Affected din po ng outer rain bands ng Bagyo itong bahagi po ng Panay Island, lalo na yung may Antique and Iloilo areas, as well as yung mga localized thunderstorms o yung mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat, pagkulog, nararanasan din silang airs pa po ng Visayas and Mindanao. Base rin sa ating latest satellite animation, meron tayong mga kumpol ng ulap pa rin na may monitor dun sa may Philippine boundary natin sa may silangan ng Visayas. At isa pang kumpol ng ulap po, far east of extreme northern Luzon. At patuloy natin i-monitor for possible formation na rin. But in the next 3 days, wala namang threat ang mga ito sa ating bansa at hindi rin inaasahan pa na magiging isang bagyo.